Lods, nandito na naman tayo. Lutong bahay na naman tayo mga Lods. Naisipan ko magluto ng pinaupong manok since meron akong manok dyan bago siya freezing burn. So, kailangan na natin siya lutuin. O, diba? So, ang kailangan lang natin ito yung mga ilalagay ko. Meron tayong luya. And then, of course, meron tayong sibuyas and bawang pantanggal ng aswang. Sana all. Joke lang. But anyway, lalagyan din natin ng thyme leaves. Yung fresh siya. And then, green onions. And of course, meron tayong tanglad. O, diba? Hindi yan mawawala. At, of course, lalagyan natin ng yellow na turmeric para naman magdilaw-dilaw siya. And of course, meron pa akong ginger na ilalagay dyan na yung mga ginger powder. And of course, mga Lods, meron din tayong salt, pepper, and of course, meron tayong pampalasa palalo dyan, yung magic sarap. Depende na rin yan sa inyong mga Lods. Kung gusto mo lagyan ng magic sarap, pwede rin. Optional lang naman po yan. And then, of course, meron tayong chicken. Ko na yan, nahugasan ko na siya maputi. So, kailangan lang natin lagyan ng salt. So, paano yan mga Lods? Umpisa na natin para naman makakain na tayo. So, ngayon, umpisa na natin pudpuran ng salt yung chicken. And of course, sa ilalim din niya. So, himas-himasin lang natin na ganito mga Lods. Para naman magkalasya lalo, di ba? So, lagyan natin ng salt sa ilalim para naman magkalasa din lahat. Pantay yung mga lasa niya. So, ngayon paghalo-haloin na natin yun. Pepper. So, ganito lang ako maggawa ng pinaupong manok mga Lods. So, ganyan lang. Kayo ba mga Lods, ganito rin ba kayo magluto ng pinaupong manok? Kasi sa akin, ganito yung version lang natin. O diba, sana all. So, i-massage lang natin. Pagkatapos natin siya ilagyan ng mga salt, pepper, at mga seasoning na gusto mo dyan, wag muna natin siyang iluto mga Lods. Kailangan lang natin siya i-marinate ng 15 minutes. After 15 minutes, pwede na natin siyang i-steam. Lagyan naman natin ang ating turmeric para magdilaw-dilaw siya. Masarap din yan. Excited na naman ako mga Lods. So, yung recipe natin, my own version. So, tingnan natin kung ano nga ba yung kinalabasan nito. But I'm sure it's gonna be good. O, diba? Kanya lang naman tayo mga Lods. Ganito lang. Para magkalasa lahat. Lahat ng mga kasulok-sulukan, kailangan lang natin siyang i-rub ng mga seasoning. Para lang din tayo nagluluto ng turkey. Diba? Oh. And now mga Lods, ilalagay na natin yung mga seasoning natin. Unahin natin yung green onions. I-ano lang natin dyan. And of course, yung thyme. Marami tayong mga, and then, yung luya natin. Of course, wag natin yan kalimutan yung garlic. Kasi masarap yan. So, ngayon, ilalagay lang natin din siya. I-spread lang din natin siya sa katawan niya. Para naman lalong magkalasa. Diba? So, ganyan lang ako mga Lods. I-ano ko lang siya. Pag sama-samahin na, namiss ko tuloy nagluto ng turkey.
Kasi ganito yung ginawa ko sa turkey. Then, huwag natin itong kalimutan yung tanglad. Siksik lang natin din yung tanglad natin. Sarap din yan. Mas maraming tanglad, mas masarap. Kasi yung tanglad, ewan ko, mabango yan, di ba? Mabango siya. Ayan. So, yung mga sobra lang mga lods, ilalagay natin yan sa sabaw ng pag-isiman natin. Ganito lang. Diba? So, pudpuran lang natin siya ng ginger. So, ganito lang mga lods. Ayan. Imamarilate lang natin siya ng 15 to 20 minutes. Pwede na natin yan i-steam. So, mga lods, ito na nga ang ating chicken. Ready na natin yan i-steam, mga lods. I'm sure na-soak na yung ating ingredients na nilagay. At ngayon, umpisa na natin yung pag-steam. So, ganito lang yung gagawin natin mga lods. Yung natira natin, yan ang ilalagay natin sa tubig ng pag-steaman natin para mas lasyang ma-absorb yung flavor. So, umpisa na natin mga lods. Dito natin iluluto sa ating air fryer. So, ang una natin gagawin, lagyan lang natin ng water. Dito natin iluluto. So, ngayon, yung natira natin ng mga sibuyas, bawang, ilagay na natin dyan. Para lalo siyang magkalasa. So, ganito lang. Kung meron kang pineapple juice, pwede mo rin siyang lagyan ng pineapple juice. Pero since nawala tayong pineapple juice, ito lang ilalagay natin. And then, ganyan lang. Sana magkasya ito. I'm sure magkakasya naman. Hindi na rin natin siya itatali mga lods. Kasi saktong-sakto lang naman sa ating lutuan. So, ganito lang ang gagawin natin. At syempre, yung mga natira, kailangan lang natin siya ilagay. Sana masarap ito. Sana all na naman tayo mga lods. Meron na naman tayong babaunin for the whole week. So, work natin. So, ayan. Ganito lang. So, ngayon, steam lang natin. 30 minutes lang yung nakaya. And of course, yung temperature natin, kailangan naka-on and ready to go. After 30 minutes, pabalik na naman tayo para i-steam na naman siya. So, ganyan nga lang lods ang ating gagawin sa ating pinaupong manok. Since yung steamer natin, hindi naman siya 1 hour or so. So, balik-balik na lang natin siya ng another 30 minutes after natin siyang ma-steam hanggang maabot yun ng 2 hours. Kailangan lang talaga natin magtiyaga para naman mas masarap yung lulutuin natin. O, diba? So, kayo dyan mga lods, nagluluto rin ba kayo ng mga pinaupong manok? So, ganito nga lang ako magluto ng pinaupong manok. Matagal nga lang ako hindi nagluto na naman ng ganito. But anyway, ngayon magkakain na naman tayo ng pinaupong manok. So, paano yan? Maghihintay muna na tayo ng another 2 hours bago tayo kakain. So, ito nga yung life namin ng aking baby, mga lords. Ito nga ang baby ko. Laging nakabuntot to sa akin, lalo na kung wala akong work. Lagi yan nandito. He's my best friend. Lagi yan siya nakabuntot sa akin. Di ba, baby? Mommy loves you, right? So, mga lods, mag-chill muna tayo habang naghintay tayo ng 2 hours.
Tapos bisitahin na natin ni ating niluluto. I-check na natin yung chicken natin after 2 oras. So, tingnan. Meron pa tayong natirang 19 minutes kasi dinagdagan ko pa siya ng another 30 minutes. Pero, tingnan na natin. Luto na ito mga lods. Ayan. May mga juice pa sa ilalim. So, kailangan ng ayan, juicy siya mga lods. So again mga lods, habang nagluluto tayo, shout out muna sa inyong lahat dyan, mga nanonood. At sa mga sumusuporta sa aking channel, salamat sa inyong lahat dyan. At sa mga bago pa sa aking channel, huwag nyo kalimutan na mag-subscribe sa aking channel. So paano yan mga lods? Ubusin muna natin ng 19 more minutes para matapos na tayo magluto. So, balikan na naman natin mamaya sa season. So, ito na nga ang ating chicken. Tapos na ang ating pinaupong manok. Nakahiga naman siya. So, hindi naman siya nakaupo. So, I guess pinahigang manok na lang. Sana. So, paano yan mga lods? I-prepare na natin para makakain na tayo. There you go ang ating chicken mga lods. Ready na. So, yung juice na natira, gagawin natin siyang gravy. Mostly, yung pinaupong manok, wala naman siyang gravy. Since na pinahiga nito, lalagyan natin ng gravy. Sana all. Sayang naman, so kailangan lang natin mag-experiment ng gravy. Sa mga lods, salamat ulit sa panunood. Ito na ang ating chicken. Ready na tayong kakain. So mga lods, yung juice niya, lalagyan lang natin ng cornstarch para maging thick siya. So, yan yung gagamitin natin ng gravy. So, ito nga mga lods, nilagyan natin siya ng cornstarch para gawin nating gravy. Para naman hindi masayang yung sabaw niya. So, ginawa na lang natin siya na gravy para mas lalong mag-juicy yung ating chicken na pinahigang chicken. Sana all na lang tayo. So mga lods, ready na ang ating gravy. So, i-off na natin. Kakain na tayo mga lods. Mga lods, after nga natin maluto yung gravy, ito na ang ating chicken. Napaka-juicy niya mga lods. Tender yung meat niya. So, ayan. Nakaluto na naman tayo mga lods. Try nyo rin itong recipe na to. Napakadali lang. Yung juice niya, ilalagay mo siya ng gravy. Gawin mo siya ng gravy mga lods. Pag may natirang mga juice yung chicken natin, ganito yung gagawin mo. So, paano yan mga lods? Salamat ulit sa panunood ng aking channel. I'll see you guys for my next vlog. Bye!